Sa panahong ngayon, parang hawak na natin ang buong mundo sa ating mga palad. Isang pindot lang, konektado ka na sa lahat. Pero teka, sa gitna ng lahat ng notifications, ng lahat ng chat, ng lahat ng ingay, bakit parang ang pakiramdam mo ang tahimik at nag-iisa ka pa rin? Ito yung malupit na kabalintunaan, di ba? The irony is, wow, ang bigat. We are more connected now than at any point in history, pero bakit pakiramdam natin mas malayo tayo sa isa't isa? Okay, pag-usapan natin to ng masinsinan. Kasi minsan, yung kalungkutan, hindi yan laging umiiyak sa isang sulok. Minsan, nagtatago yan sa mga gawain natin araw-araw. Ano-ano nga ba itong mga sekretong senyales na ito? Silipin natin. Napansin mo na ba sa sarili mo? Yung tipong na ikukwento mo na ang buong talambuhay mo sa isang taong ngayon mo lang nakilala? Sa grab driver, sa barista, sa kahera, dahil lang sa sobrang aho mo na may isang taong makikinig sa'yo? O kaya naman ito, yung aliw na nakukuha mo sa pag-add to cart. Yung panandaliang saya, yung temporary high pag dumating yung in-order mo. Pilit nating pinupunan ang isang butas sa puso natin ng mga bagay na hindi naman talaga kayang punan ang nararamdaman natin. At ito, sigurado akong marami sa atin ang makakarelate. Isang pamilyar na paraan para tumakas, sige, isang episode pa. Isa pang movie, kahit ano, para lang malunod yung nakakabibing na katahimikan na nasa loob-loob mo. O baka naman, kabaliktaran, palagi kang busy, puno ang schedule mo from morning till night. Ito ang nagiging panangga mo, ang shield mo. Isang paraan para iwasan yung pagkakataon na mapag-isa ka kasama ang sarili mong mga iniisip. So, ang pinakamalaking tanong, bakit? Bakit ito nangyayari sa atin? Ano ba talaga ang totoong dahilan sa likod ng malalim na pakiramdam ng kalungkutan na ito? Halika't, himayin natin yung mga bakit. Subukan nating tuklasin ang mga ugat nitong modernong pagkakahiwalay na nararanasan natin. Well, isa sa mga pinakamalaking salarin, ito, ang tinatawag na social media mirage. Kasi 'di ba, ikinukumpara natin yung totoong buhay natin, yung magulo, yung hindi perfecto, sa highlight reel ng buhay ng iba. Nag-set tayo ng isang standard na imposible nating maabot. Pero minsan, kailangan din nating aminin, tayo mismo ang gumagawa ng pader. Kasi natatakot tayo, we fear vulnerability. Natatakot tayong masaktan, matanggihan. Kaya imbes na lumapit, tinutulak natin palayo yung mga tao, kahit na ang totoo, koneksyon ang siyang sigaw ng puso natin. So, ito na ba? Ito na ba ang katapusan ng kwento? Ganito na lang ba talaga tayo mabubuhay? Pero paano kung sabihin ko sa'yo na ang daan palabas dito ay hindi yung simpleng pag-delete lang ng mga app mo? Hindi. Hindi ito ang katapusan. Dahil may daan pabalik. May paraan para mahanap muli ang daan pabalik sa kung ano ang tunay na mahalaga. At nagsisimula yan sa maliliit pero napaka-importanting mga akbang. Unang-una, piliin mong kumalas muna sa ingay para muling kumonekta sa sarili mo. Pangalawa, hanapin mo yung quality, hindi yung quantity. Tandaan mo, mas mabigat ang isang tunay na kumustahan kaysa sa 1,000 likes. At panghuli, magkaroon ka ng lakas ng loob na maging totoo, maging vulnerable sa mga tamang tao na pagkakatiwalaan mo. Minsan, yung kalungkutan, isa lang siyang paalala. Isang senyales na kailangan nating huminto sandali, magmuni-muni, lumago, at subukang mas intindihin pa kung sino talaga tayo. At napaka-importante na tandaan ninyo, ang ating pinag-usapan ay para magbigay linaw, hindi para magbigay ng diagnosis. Kung ang pakiramdam mo ng kalungkutan ay sobra na at nakakaapekto na sa buhay mo, please makipag-usap ka sa isang professional. May tulong na para sa'yo at laging may pag-asa. Thanks for watching Mindscope. Join our journey to unlock the mind. Don't forget to like and subscribe. See you in the next video.